DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Martes, July 30, 2024. May 31 pa ho bago mag-araw na sweldo. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Balmones, ito po si Yuel Reyes. Pahalos 40. Day 1 ng balik eskwela. 78% ng mga paaralan nagbukas ng klase para sa school year 2024-2025. 6.35 trilyong pisong National Expenditure Program para sa 2025 isinumite na sa Kongreso. Senator Bongo ibinunyag na una siyang inalisan ng police escort kaysa kay VP Sara. Attorney Harry Roque o dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque inamin na may kaugnayan sa bahay na ni-raid sa Tuba, Benguet. At 2 pang kongresista sumapi na rin sa lakas CMD. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Tuesday, July 30, 2024. Live nationwide via satellite sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Yun din po sa 990 kHz sa DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga. Napapanood din po tayo via DZRH TV, DZRH News live streaming at DZRH News Television YouTube channel. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe. Makisali ho sa ating mga balita at talakayan sa 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Narito na po ang detalye ng mga balita. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita. Sumampa na sa 36 ang bilang ng mga nasawi dahil sa hagupit ng bagyong Karina, Butchoy at Habagat sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 14 sa mga nasawi ang kumpirmado habang 22 ang patuloy na bineberipika. Sa nasabing bilang, 15 biktima ang mula sa Metro Manila, 10 sa Calabarzon, 4 sa Region 9, tig-2 sa Central Luzon at Bangsamoro Region, habang tig-1 naman sa Regions 1, 10 at 11. Samantala, 6 ang nasugatan habang 3 pa ang naiulat na nawawala. Karamihan sa mga biktima ay nasawi sa pagkalunod, landslide at nakuryente. Lumobo naman sa 4.5 milyon ang bilang ng mga naapektuhang pamilya. Yan po'y mula sa 3,800 plus na mga barangay, katumbas po ng mahigit 1.2 milyong mga pamilya. Samantala, umabot na sa 1.2 milyong
pamilya o katumbas ng 4.6 na milyong katao ang naapektuhan ng malawakang pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa habagat at bagyong Karina. Mula sa nabanggit na mga bilang, higit 38,000 pamilya o katumbas ng 152,000 na mga individual ang nananatili pa rin sa higit 800 evacuation centers. Habang mayroong 134,000 pamilya o mahigit 600,000 katao ang piniling makatira muna sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Nasa 200 milyong pisong pondo naman ang inilabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang makapamahagi ng mga relief goods, kabilang ang food at non-food item at tulong pinansyal na ayuda. Pinaiimbestigahan naman ni Senate President Cheese Escudero ang flood control projects ng gobyerno na pinondohan ng bilyon-bilyong piso. Yan ay kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila, kalapit na mga lalawigan kung saan pati ang compound ng Senado ay nalubog din sa baha. Ayon kay Escudero, hindi katanggap-tanggap na paulit-ulit na lang ang problema sa baha. Sa kabila ng malaking pondong inilalaan sa Department of Public Works and Highway at MMDA para rito. Samantala, hinikayat din ni Escudero ang naturang mga ahensya na makipag-ugnayan sa local government units upang ma-inspeksyon ang mga binabahang lugar upang makapagrekomenda sila ng medium at long-term solution para sa mga pagbaha. Aabot naman sa 1,000 pamilya na nasalanta ng bagyong Karina at habagat sa Malabon ang nabigyan ng food packs, mga damit at iba pang pangangailangan ng malasakit team ni Senator Bongo. Ito ay sa pakikipagtulungan ni na Congresswoman J. Lacson Noel, Malabon Mayor Jeannie Sandoval at Vice Mayor Ninong de la Cruz. Ayon kay Go, hindi dapat mawala ng pag-asa dahil sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, malalagpasan ng anumang pagsubok. Una nang namahagi ng relief supplies ang senador sa iba pang mga lugar na napinsala rin ng bagyo at habagat. Kabilang sa mga ito ang Manila, Marikina, Pasig, Caloocan, Navotas, Rizal, Hagonoy, Kalumpit, May Kawayan sa Bulacan. Kasabay nito nanawagan ng mga mambabatas na isabatas na ang panukalang pagbuo sa Department of Disaster Resilience na magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. Labindalawang minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, pinaigting ng Tingog Party List na pinamumunuan ni ng Representatives Yeda Romualdez at Jude Asidre, katuwangan tanggapan ni Speaker Martin Romualdez ang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Mahigit 1,500 pamilya sa Payatas Area B sa Quezon City ang binigyan ng relief packs na naglalaman ng tig 3 kilo ng bigas, mga delata, kape, kumot at iba pang mga halagang bagay. Nakatulong nila sa pamamigay si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo at Payatas Barangay Captain Rascal Doctor. 2 relief operations din ang isinagawa sa Muntinlupa City. Nasa 1,500 pamilya ang inabutan ng tulong sa Barangay Putatan at Barangay Bayanan, katuwang si Muntinlupa City Representative Jamie Fresnedi. Ayon kay Representative Yeda, matindi ang naging pinsala ng Super Typhoon Karina sa bansa at malinaw ang kanilang misyon, tulungan ng mga apektadong pamilya ng kalamidad. Halos 100% ng mga paaralan sa bansa ang matagumpay na nakapagbukas ng klase para sa school year 2024 to 2025. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, 78% ng mga paaralan ay balik eskwela na habang mayroon anyang 20.5 milyong mag-aaral ang nakapagtala para sa kasalukuyang taon. Unang binisita ni Angara ang Carmona National High School sa Cavite, gayon din ang Muntinlupa National High School at Casimiro A. Inares Senior Memorial National High School sa Rodriguez, Rizal. Samantala, sinabi ni Angara na may 2% o higit 800 paaralan sa bansa ang nagpasyang ipagpaliban muna ang class opening
matapos na maapektuhan ng habagat, habang ang iba sa mga classroom ay ginagamit pang evacuation centers. Mula sa nabanggit na paaralan, kabilang dito ang 452 sa Region 3, higit 200 sa NCR, 66 sa Region 4A at 4 sa Region 12. Magdadaos na lang ng Saturday classes sa mga nagsuspende ng klase upang mabawi ang araw ng pasok na nawala sa kanila. 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na ho, bango na, may pasok na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming pampubliko at pribadong paaralan sa Region 4A Calabarzon ang hindi nakapagbukas ng klase kahapon. Dahil pa rin ito sa epekto ng pananalasa ng bagyong Karina, habagat at nagpapatuloy na clearing operation ng mga otoridad sa mga nasalantang lugar. Kabilang sa mga hindi natuloy ang klase kahapon sa Cavite, ang Ternate, Maragondon, Naik, General Emilio Aguinaldo at Tanza. Pati na rin ang ilang mga lugar sa Laguna katulad na lamang sa Binyan, Cabuyao, San Pedro at Calamba, kasama rin ang mga eskwelahan sa Montalban, Rizal at Pilila. Matatandaang nitong linggo nang ianunsyo ng Department of Education na nasa 66 na paaralan sa Calabarzon ang hindi matutuloy ang unang araw ng pasukan nitong Lunes. Formal naman tinanggap ng liderato ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 2025 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.35 trilyong piso. Binigyan din ni House Appropriations Committee Chairman Representative Zaldico na kasama si Speaker Romualdez sa pagtanggap sa National Expenditure Program ang kahalagahan nito na isinumite ng DBM at hindi lamang anya isang plano ng paggastos kundi isang gabay na upang maabot ang Philippine Development Plan para sa taong 2023 to 2028. Nakatuon anya ito sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga individual at pamilya, pagpapaganda ng sektor ng produksyon para makalikha ng dekalidad na trabaho at paglinang sa isang kapaligiran na may sumusuporta ng mga institusyon. Sa pagbusisi sa panukalang budget, sinabi ng kongresista na isaalang-alang ng Kongreso ang pagkukunan ng pondo, kahandaan na maipatupad ng mga programa, kapasidad ng mga ahensya na gastusin ang pondong ilalaan sa kanila at ang pagsunod sa spending priorities. Nanawagan din ng kongresista sa kanyang mga kasamahan na tiyakin ang transparency, accountability at fiscal responsibility sa kabuuan ng pagtalakay sa pambansang pondo. Tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang paglikha ng trabaho, pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon, mas magandang serbisyong pangkalusugan at proteksyong panlipunan ng pangunahing paglalaanan ng pondo sa ilalim ng 2025 National Budget. Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa turnover ceremony ng panukalang 6.35 trilyong pisong budget na ipinanukala ng Administrasyong Marcos sa Kongreso para sa susunod na taon. Ang budget ay sinumite sa Kamara de Representantes ni Budget Secretary Mina Pangandaman. Binanggit ni Speaker Romualdez na titiyakin din ng Kamara na mayroong sapat na pondo na ilalaan upang matulungan ang mga mahihirap na pamilya. Sa 2025 budget, national budget nito, inaasahan namin na ibubuhos natin ang pondo para makalikha ng mas maraming trabaho, masiguro ang dekalidad na edukasyon para sa mga estudyante at mapalawak ang suporta sa universal healthcare. Malinaw ang misyon natin, mabigyan ng trabaho, edukasyon at alagang pangkalusugan ang bawat pamilyang Pilipino. Para sa amin dito sa House of Representatives, malakas din ang pananawagan na magdagdagan ng pondo para sa 4Ps ng DSWD at iba pang programang laan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Dapat bigyan din ang sapat na tulong pinansyal ang mga Pilipinong minimum wage earners sa ilalim ng AKAP program, lalo sa panahon ng krisis na dala ng mga digmaan sa ibang bansa. As we receive this budget document today, we recognize the collective responsibility bestowed upon us as legislators
to scrutinize, deliberate, and ensure that every peso is judicially allocated and spent. Patuloy naming babantayan dito sa Kongreso ang paggastos ng pondong ito. Titiyakin namin na bawat pisong buwis ay may balik din sa mamamayan sa pamamagitan ng programa at proyekto. Yan po ang tinig ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang budget pa rin po. Natapyasan ng 2 bilyong piso o katumbas ng 16% ang Confidential at Intelligence Fund sa ilalim ng 2025 National Budget. Ibig sabihin mas mababa ang 10.29 bilyon na panukalang pondo ng CIF sa susunod na taon kung ikukumpara sa 12.38 bilyong pisong confidential fund ngayong 2024. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kabuang 11.39 bilyong piso ang confidential fund ang hiniling ng iba't ibang ahensya, subalit 10.29 bilyon lamang ang naaprubahan. Mula sa 10.29 bilyong CIF fund para sa 2025, 4.37 bilyong piso dito ay para sa confidential at 5.92 bilyong piso naman para sa intelligence fund. Kabilang sa mga ahensya na makatatanggap ng CIF o yun pong confidential at intelligence fund ay ang mga sumusunod: Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at Office of the Solicitor General na nasa ilalim ng Department of Justice. Mabuti na lang at gano'n, hindi yung kung sino-sino yung nagre-request ng confidential at intelligence fund. Pagkatapos hindi na natin alam kung saan napupunta. Magandang umaga, Pilipinas! Nilagdaan ng Department of Agriculture at Universal Robina Corporation, ang food manufacturing arm ng Gokongwei Group, ang isang kasunduan para sa 5 taong kontrata para magsama at ipagpatuloy ang implementasyon ng Sustainable Potato Program at tulungang maitatag ang maasahang seed system, mabigyan ng kakayahan ng organisasyon ng potato farmers na mapalakas ang kanilang ani. Ang URC ay isa sa pinakamalaking branded consumer food at beverages companies na kumpanya at kamakailan ay sumali sa matagumpay na SPP bago dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, dahil sa positibong resulta at inaasahang mga benepisyo ng SPP sa mga benepisyaryo na magsasaka ng patatas, nangako ang Universal Robina Corporation na palakasin pa ang proyekto at palawakin ang produksyon sa mga lugar sa Cordillera, Bukidnon at Davao sa pamamagitan ng partnership sa DA at ng United Potato Producers at iba pang mga asosasyon sa iba't ibang mga probinsya. Ang URC nakabilang sa kanilang snack brands ang potato chips na ibinebenta sa Pilipinas at ibang bansa ay namahagi kamakailan ng tinatayang 500 metriko tonelada ng dekalidad na binhi ng patatas sa 3 rehiyon. Ang mga ito ay tinanim sa 202 na ektarya ng lupain sa ilalim ng pamamahala ng SPP. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, gising na ho, bango na! 23 minuto makalipas ang alas 4. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Number 1. Ay! Gising na ho, bango na, alas 4:26 na! Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Balita naman tayo mula sa probinsya, paaralan na natupok. Naku naman, first day ng school kahapon, may eskwelahang nasunog dyan sa Borongan City. Ating alamin ang detalye mula kay RH32 Jimmy Angay. Jimmy. Isang paaralan na tupok ng apoy sa syudad ng Borongan City, Eastern Samar.
Ayon kay Borongan City Bureau of Fire Protection Fire Marshal Senior Inspector Benito Iluna, nangyari insidente sa Barangay Campisao sa Borongan City. Natupok ng apoy ang Seminaryo de Jesus Nazareno Incorporated ng Barangay Campisao, Borongan City, mga 1:20 ng hapon. Nagsimulang apoy sa isang school building na gawa sa concrete at light materials. Dahil sa napabayaan ng isinso ng paralan, kaya nasunog ang naturang eskwelahan ng mga seminaryo. Halos 3 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog at wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si Arstratetor Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Seminary school pala ito, yung nasunog. Samantala, 10 taong gulang naman na batang lalaki patay matapos mahulog sa ilog sa Camarines Sur. Sa detalye balita mo, RH18 Ruel Saldico. Ruel. Wala nagbuhay matagpuan ng mga rescuers ang isang batang lalaki sa Bicol River sa bahagi ng Barangay Caragsi sa Bagaraw, Camarines Sur nitong nakaraang araw. Tinalang biktima na si Alvin Militar Cole na 10 anyos ng residente ng Barangay Punong sa naturang bayan. Ayon sa ulat ng PMP, huling nakita ang biktima na nagtitinda ng banana Q nitong nakaraang araw. Naghugas man ito ng kamay at paa na kung saan ito ay aksidente itong nadulas at nahulog sa ilog. Tinangay umano ng malakas na agos ng tubig hanggang sa matagpuan ito ng wala ng buhay. Labis naman ang pagdalamhati ng pamilya ng biktima sa naturang pangyayari. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel, sa iba pa nating mga balita. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Ito ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa isang open letter kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasabay ng pagsabing political harassment ang pagtatanggal sa kanyang 75 police security personnel noong isang linggo. Ayon sa pangalawang Pangulo, kung talagang walang nakikitang banta sa kanyang seguridad ang PNP Chief, bakit pa nagtira ito ng 45 tauhan ng PNP na siya ang pumili? May tuturing anya itong political harassment dahil nangyari ang pagbawas sa kanyang police security. Simula nang magbitiw siya sa DepEd, inihambing niya ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video o umano'y cocaine video ng isang lalaki na umano'y si PBBM. Git pa ni VP Sara, hindi niya maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang ng PNP Chief sa publiko tulad na lamang ng sinasabing request para sa pag-pull out ng 75 personnel dahil kailangan ng PNP ng mga tauhan sa Metro Manila. Pero ang totooan niya ay wala talagang request. Kasabay nito nanawagan ng Vice Presidente sa PNP Chief na huwag na babanggitin ng kanyang pangalan sa mga panayam at unahin na lang ang pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo. Huwag nang babanggitin yung pangalan. May katagang ganun. Someone who, paano ba sa English? Nakalimutan ko na din. Nauso to dati, yung hindi dapat pangalanan dahil pag pinangalanan mo, gaganti sa'yo pabalik. Hindi naman nag-iisa si Vice President Sara Duterte sa binawasan o tinanggalan ng security detail. Ito ang iginiit ni Senator Bongo sa panayam ng DZRH ukol sa pagtatanggal sa 75 police security personnel ng pangalawang Pangulo kamakailan. Ayon kay Bongo, nauna pa siyang nawalan din ng security na nasa 3 linggo na ang nakalilipas. Hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una ay ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Talaga po? Oo. Kailan po nangyari yan, Senator? Alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo, Senador, alam niyo, ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas, umaabot po ako. At yung, yan po, kahit pa paano yung risk, yung threat sa buhay namin.
Samantala, apela naman ng senador sa PNP na maging patas at propesyonal pagdating sa serbisyo at huwag mabahiran ng politika. Mga kababayan. So ako naman mataas ang respeto ko sa ating kapulisan. Full support ako sa kanila. Saludo po ako sa ating mga kapulisan. Kaya ako po yung nananawagan na sana naman po na pantay-pantay lang po. Huwag po maging selective. Okay. Kung kunin lahat. Kung pagbigyan lahat. Kung kunin lahat. Kung pagbigyan mo lahat. Huwag maging selective. Huwag pong piliin. Huwag po haluan ng politika. Gawin lang po ang tama nang walang pili at walang pinapanigan. Yan po ang trabaho ng pulis. Professional po. Ang tinig ni Senator Bongo sa panayam ng DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Nanawagan naman si Manila 3rd District Congressman Joel Chua kay Vice President Sara Duterte na itigil nito ang pagbibintang ng political harassment sa Philippine National Police at hayaan na lamang ang kapulisan na gawin ang kanilang trabaho. Ang panawagan ay ginawa ni Chua matapos na maglabas ng open letter si Duterte para kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil kahapon at akusahan ito ng political harassment. Ayon kay Chua, malinaw naman ang pahayag ng PNP na inalisan siya ng maraming security personnel para ituon ang trabaho sa mas importante at mas karapat-dapat na pagtuunan ng pansin ng mga otoridad. Sa kanya umanong opinyon na dapat itong igalang at respetuhin ng pangalawang Pangulo at pagkatiwalaan ang desisyon ng PNP dahil sila ang mas may nakakaalam. Base sa talaan ng Vice President Protection and Security Group o VPSPG, katumbas o counterpart ng Presidential Security Group, may matitira pa ring 355 security personnel si Vice President Sara Duterte kahit na inalis na ang 75 police escorts nito. Iginit din ni Chua na walang harassment at ito ay kagustuhan ng liderato ng PNP na makapagtrabaho ng tama ang kanilang mga tauhan. Mag-ama naman, nasa gasaan ng truck habang naglalakad lang po sa gilid ng kalsada dyan sa Pangasinan. Isa po ang patay sa kanila at isa ang nasa kritikal na kondisyon. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Labis ang paghinagpis ng pamilya Abrera sa barangay Banawang Mangaldan matapos masawi ang 27 anyos na si Christian Abrera nang masagasaan ng truck. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, alas 2 ng madaling araw naglalakad ang biktima at kanyang ama na si Abraham, 50 anyos, sa gilid ng kalsada sa barangay Banawang patungo sana sa lamay ng kanilang kamag-anak nang bigla na lang silang mabangga ng truck at nakaladkad pa si Christian. Sa tindi ng impact nagtamo ang mag-ama ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na parehong naitakbo agad sa paggamutan sa Dagupan City, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician si Christian na ngayon nakaburol na sa kanilang tahanan habang ang kanyang ama ay patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Nasa kustodiya naman ngayon ng Mangaldan Police Station ng truck driver na si Aaron Fernandez na naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 6 naman na mga sospek sa asampahan ng kasong double murder diyan ho sa Davao City. Anong kaso yan? June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Ibinunyag ni Police Captain Hazel Tuason, ang spokesperson ng Davao City Police Office o DCPO, na kakasuhan nila ang 6 na persons of interest o POI ng double murder kaugnay ng pagkamatay ni Jennifer Chavez at ng boyfriend nitong si Jeff Fridas noong Abril 21, 2024 sa Camilla North Point Condominium. Ngunit walang ibinunyag na pangalan si Police Captain Tuason kung sino ang 6 na POI. Ngunit ngayong Hulyo 31, Miyerkules, formal nang isasampa ang kaso sa Regional Trial
Court 11. Kung matatandaan na natagpuan ang mga biktima na wala ng buhay, si Prida sa ground level matapos nilaglag at may siyam na saksak, habang natagpuan naman si Chavez sa loob ng unit ng kanilang tinitirhan na may maraming saksak. Ang mga nasabing biktima ay mga tiga Manila at dumayo lang sa Davao upang manood ng konsyerto. Sa ngayon, nanatiling nakalaya pa rin ang mga suspect. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Baby, lock the door and turn the lights down low, and put some music on that's soft and slow. And baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Good morning. Thinking about this all day. Magandang umaga. Never felt a feeling quite the strong. Yun, no? Kamusta ba ang malamig-lamig, ano? Turns me Dahil medyo may pag-aambon lang. Pero hindi na katulad ho kahapon, kasi kahapon ng mga ganitong oras. no hurry. Eh marami nagtatanong kung first day pa lang, marami nagtatanong, may pasok ba? May pasok ba? Dahil sa ibang mga lugar, partikular ho dito sa Metro Manila, naglalakasan ho yung ulan. Yun naman po ay dahil lang sa localized thunderstorm o yung thunderstorm watch na inilabas ng Pag-asa kahapon, kung saan nasa 2 oras lang yung itinagal ng pag-uulan. Matapos na ho nun, buong araw nang napakainit. I've been thinking about this all day. Kaya mabuti na lamang ho, hindi rin nagsuspende ng pasok yung ibang LGU. Maliban na lamang dun sa mga kinakailangan ho talaga. Diyan sa Malabon, may mga lugar na lubog pa rin sa baha yung paaralan. Inikot ng ating RH reporters kahapon. Kamusta na kaya ang kanilang sitwasyon ho ngayon? Of course, binabantayan din natin yung F. Manalo Bridge na isinara dahil ho matapos hong banggain ng barge at sinusuri pa ho yung integridad ng tulay na yan kung matibay pa. Miss Becky Tezuka ng Japan, magandang umaga. Leonard Habunga na nakatutok sa Tuguegarao City. Mga suki natin, Vernilio Shanoza ng Silay City, Negros Occidental. Isagani Garlan ng Vegan. Uy, kamusta dyan sa Vegan? Galing tayong kamakailan dyan. Medyo nakakapangsisi lang dahil yung binili nating bagnet, sana pala nilakyan ko na dahil kulang na kulang yung maliit. Ivy Gutierrez ng Pangasinan, good morning. Anthony Abrenica, Eric Minor, Miss Ria Soto, good morning. Uy, Casa Tornino, kamusta na? Good morning. Yun din kay Rene Inchong, good morning po. Naimbag na bigat, Nathaniel Pasyon, dyan sa Isabela. Sabi dito ni Luisa Vincent, ano ba? Marami, masyado bang marami yung... Pero hindi, parang kailangan din natin isaalang-alang dun yung ano yung, di ba, nag-shifting naman yung mga security personnel. Pero sabi nga dito ng ating viewer, kulang pa ba yung 300 pulis na security na natira kay Vice President? Lock the door and turn the light. Sabi naman dito, 355
Wow. Music on it soft and slow. Sana daw kung gaano kabok kapag siya yung naapektuhan, sana ganun din daw. Hindi ako nagsabi nito mga viewers natin. Sana ganun din daw sa issue sa West Philippine Sea. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4.4 na milyong pisong halaga ng marijuana winasak dyan po sa Kalinga. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Winasak ng mga otoridad ang nadiskubring tanim na marijuana na nagkakalaga ng 4.4 na milyong piso sa isang plantasyon sa lalawigan ng Kalinga. Bahagi ito na pinag-ibayang kampanya ng kapulisan sa lalawigan ng Kalinga laban sa iligal na droga. Sa Tabuk City, kabuang 12,000 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 2.4 na milyong piso ang nadiskubre ng pinagsanib na operatiba ng First Kalinga Provincial Mobile Force Company, Tabuk City Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit sa ikinasang marijuana eradication operation sa barangay Nambaran, Tabuk City. Kasabay na ito, winasak din na pinagsanib na operatiba ng Tinglayan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit at 1st and 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company sa Barangay Tulgao East, bayan ng Tinglayan. Lahat ng mga nadiskubring kontrabando ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Walang iniulat na natiklong marijuana cultivator sa dalawang magkaiwalay na anti-drug operations. Gaman, pinapaigting ng Kalinga PNP ang kanilang pagsisikap para matukoy ang mga karagdagang plantasyon na marijuana at tuluyang mahuli ang mga responsable sa naturang iligal na aktibidad. Ito si Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una si Pilipino. Maraming salamat, Romy. 17 minuto bago po mag-alas 5 ng umaga. Gising na! May pasok na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Hiniling naman ng Office of the Solicitor General o OSG sa Manila Regional Trial Court Branch 34 ang pagpapatalsik sa pwesto kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng inihain na warrant of petition ng OSG na kumukwestiyon sa pagiging karapat-dapat ni Guo na humawak ng posisyon sa gobyerno. Iginiit ng Solicitor General na si Menardo Guevara na Chinese national si Guo kaya hindi siya dapat humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Dagdag pa nito, nagkasala si Guo ng serious dishonesty at sa ilalim ng local government code ay may katapat itong parusa na pagkakatanggal sa serbisyo. Una nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na si Guo at ang Chinese passport holder na si Guo Huaping ay may iisang fingerprint. Sinurpresa naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nang bigla itong sumipot sa pagdinig sa isyu ng pogo sa bansa. Ito'y sa kabila ng naunang pahayag ni Roque na hindi siya makadadalo dahil mayroon siyang naunang kailangang puntahang court hearing sa Regional Trial Court sa Maynila. Matatanda ang inimbitahan sa pagdinig si Roque dahil sa umano'y pagiging legal officer niya sa isang pogo sa Pampanga na sinalakay ng mga otoridad kamakailan na pinabulaanan naman ng dating presidential spokesman. Sa kaugnay na balita, inamin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pagdinig ng Senado na tumira siya sa bahay sa Pinewoods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet. Ngunit hindi anya ito personal na pagmamay-ari. Ito ang bahay na sinalakay ng BI o Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission noong Sabado, July 27 kung saan naaresto ang dalawang Chinese national na iligal ang pananatili sa bansa. Paliwanag ni Roque, pagmamay-ari ng isang korporasyon at pinaupahan sa isang babaeng Chinese national. Si Juan Yun ang nasabing bahay noong Enero 2024. Git pa nito, hindi rin totoo na ni-raid kundi pag-aresto lamang ang nangyari sa bahay sa Tuba, Benguet dahil walang search warrant of arrest na dala ang mga taga-BI at PAOK.
Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Tingnan mo nga naman yung pagkakataon. Ito ho yung binabanggit ho natin kahapon sa ating balita na yung ni-raid na bahay ay may kaugnayan dun ho sa dating opisyal ng pamahalaan. Kung saan sinabi nga rin po ni Immigration spokesperson Dana Sandoval na dalawang foreign national na illegal na nag-i-stay sa bansa, yun hong na-aresto dyan. Yun nga lang, hindi ho napasok kasi dahil walang search warrant. Pero yun nga lang ho, tingnan mo nga naman yung pagkakataon, talagang may kaugnayan sa Pogo yung dahilan kung bakit ho pinuntahan niyang lugar na yan. Dahil isang babae po na nakatakas sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga ang dahilan kaya ho pinuntahan niyang bahay na yan sa Tuba Benguet. Pero tinanggi na po ni Harry Roque, dating presidential spokesperson Harry Roque, na kanya yan. Yun nga lang daw po, meron siyang interest sa korporasyon na nagmamay-ari nito. May interest ho, may interest. Sabi, may kaugnayan din ho sa korporasyon na nagmamay-ari ng bahay. Pero tingnan lang natin yung pagkakataon, Sa dinami-dami ba naman ang pwedeng may kaugnayan dito, bakit Pogo pa? Magandang umaga, Pilipinas! Pumagitna naman at binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na ipapa-cite in contempt kung ipagpapatuloy ang kawalan nito ng respeto sa pagdinig ng Senado ukol sa issue ng Pogo. Ito'y sa kasagsagan ng mainit na sagutan ni na dating presidential spokesperson Harry Roque at Senator Risa Ontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa nasabing pagdinig, iginiit ni Ontiveros na patapusin muna siyang magsalita bago sumagot si Roque, pero nagpatuloy pa rin ang abogado sa pagsagot. Dito na sumingit si Senator Gatchalian at pinagsabihan si Roque na galangin ang chairperson ng komite at huwag sabayang magsalita si Ontiveros. Excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo ako pag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Magandang umaga, Pilipinas! Yan po ang tinig ni dating presidential spokesperson Harry Roque at Senator Sherwin Gatchalian sa ginanap ho na pagdinig kahapon sa Senado. Samantala, napakasinungaling mo. Ito ang galit na sinabi ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada kay dating TLRC Executive Director
Dennis Cunanan sa gitna ng pagdinig ng Senado sa isyu ng Pogo nang maungkat ang kredibilidad ni Cunanan sa pagtestigo nito noong isyu ng PDAF scam. Ayon kay Estrada, hindi niya makakalimutan ang pagtestigo noon ni Cunanan sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinabi nito na nagkausap sila sa telepono kaugnay sa non-government organization na paglalagyan ng pondo. Paliwanag ng senador, hindi niya nga kilala si Cunanan at mismong sinabi rin ito noon sa pagdinig ng komite na na-recognize lang ang kanyang boses. Git ni Estrada, hindi lahat ng sinasabi ni Cunanan ay dapat paniwalaan dahil minsan na itong nagsinungaling sa pagdinig ng Senado. Naalala mo yun? Naalala mo yung sinabi mo? Na na-recognize mo lang yung boses ko? Hindi naman kita kilala, hindi naman kita tinawagan? Naalala mo? Yes, Your Honor. Tinawagan ba kita? If I can recall at that You time, just Your saved your skin. No, Your Honor. If I can recall at that time, it was Ben Hurluy who called, not me. It was? It was Ben Hurluy, Your Honor, not me. You said before that committee that it was my voice. You assumed that it was my voice. Kaya hindi kita makalimutan eh. Napakasinungaling mo. Magandang umaga, Pilipinas! Walong minuto na lang po at alas 5 na ng umaga sa mga nalilate na ayaw pang bumangon. Gising na ho, bango na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Isa namang granada natagpuan sa Limay, Bataan. Sa detalye balita mo, RH37, Danny Kumilang. Danny. Na-recover ang isang granada na posibleng sumabog anumang oras na agad itong ipinagbigay alam sa mga otoridad na na-recover ito alas 8 ng gabi sa Bypass Road, Barangay Kitangwan, Limay, Bataan. Ayon sa report ng Limay PNP, nakatanggap sila ng tawag mula kay Barangay Chairman Arnel Bagtas ng Barangay Kitangwan, Limay na may na-recover na isang granada na kakalawangin na natagpuan ito sa nabanggit na lugar, kaya agad itinawag ito sa Bataan Provincial Explosive and Canine Unit, PICO, at dumating sa lugar ang bomb technician na pinamumunuan ni PEMS Norly Santiago at kinuha ito ng maingat para hindi sumabog na isang okso. Dinala ito sa kanilang tanggapan para sa safekeeping at disposisyon. Ito si RH37, Danny Kubilang para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto bago alas 5 ng umaga. Apat na minuto na lang, alas 5 na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Oy, good morning ho. Good morning sa mga kasama na ho natin na bumabiyahe ho ngayon, sa mga taxi driver, TNVS, at sa mga magulang na naghahatid sa kanilang mga anak. Good morning po. Tito Recanya mula sa Imus, Cavite. Good morning. Ronald Gonzalez, Randy Bioco, Luisa Vincent, Jamie Tan. Good morning. At Edwin Pasibugan, magandang umaga po sa inyo. Bitin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Maaari po kayong magpadala ng mensahe at makisali ho sa ating mga issue at balita. Magandang umaga, Pilipinas! Bangsamoro Region RPOC meeting, pinalakay ang posibleng pangmatagalan na solusyon sa mga nararanasang kalamidad sa naturang rehiyon. Sa detalye balita mo, RH19, Jun Dimakutak. Jun. Magandang umaga, Pilipinas. Ginanap ang 3rd Quarter Regional Peace and Order Council meeting
ng BARM sa pangunguna ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Alhaj Morar Ibrahim sa Cotabato City. Sa presensya ng mga concerned line agencies at local authorities, tinalakay ang mga posibleng hakbangin na mabigyang pangmatagalang solusyon ng mga kaguluhan gawa ng mga rido at panggugulo ng mga armadong grupo sa mga civilian communities, partikular sa Dato Odin Sinsuat at sa iba pang lugar ng BARM. Nitong nakaraang mga araw, maliban sa kinakaharap na baha sa mga bayan ng SGA, may ongoing military operations din sa ilang barangays at sa Maguindanao del Sur laban sa mga lawless elements na sumalakay sa isang detachment ng mga sundalo na ikinasawi ng isang sundalo at pagkasugat ng isa pa. Nariyan din ang bulto ng mga shabu na may malalaking halaga ng milyong-milyong piso sa Lanao at Maguindanao del Norte na nakumpiska ng PIDEA sa pamamagitan ng bypass operations at pagkakaresto ng ilang drug suspect. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing RPOC meeting at nabigay ng kanilang brilliant ideas sa kung paanong makakatulong na huhupa ang man-made itong natural calamity sa BARM region. Naroon si MILG Minister Attorney Shah Elijah Dumama Alba, Probar Regional Director Police Brigadier General Tangawon, PIDEA BARM Regional Director Gil Castro, Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, 6th Infantry Division Personnels, BARM Business Council, Chairman Attorney Ronald Torres at iba pang PNP and Philippine Army officials. Magugunitang nasa ilalim rin ng state of calamity ang buong BARM matapos nalantain ng malawakang flash flood at baha ang iba't ibang bayan na hanggang ngayon ay patuloy pa sa pag-recover. Mula sa Bangsamoro Region, Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, dalawa pang miyembro ng Kamara de Representantes ang sumali sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, ang pinakamalaking partido ngayon sa Kongreso. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang panunumpa ni Representatives Joel Chua ng 3 Distrito ng Maynila at Ed Christopher Go ng 2 Distrito ng Isabela. Sa pagpasok ng dalawa ay umakyat na sa 102 ang bilang ng mga miyembro ng Lakas CMD sa Kamara. Si Mrs. Soledad Go, ang misis ni Baguio City Representative Mark Go, ay nanumpa rin bilang miyembro ng Lakas CMD. Sinabi ni Speaker Romualdez na ikinalugod nito ang pagpasok ng mga bagong miyembro. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pagdami ng mga miyembro ng Kamara ay nangangahulugan ng paglawak ng suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marami ring mga opisyal mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan ang sumasali sa Lakas CMD. Nanumpa rin bilang miyembro ng Lakas CMD sina Mexico Pampanga Mayor Redencio Gonzales, Vice Mayor Jonathan Pangan at Councilor Maria Angela Pangan. Magandang umaga, Pilipinas! Balitang showbiz muna tayo. Dingdong Dantes bay gagawa daw sana ng pelikula para sa MMFF ngayong taon. Di ba box office yung MMFF film nila na Rewind noong 2023, ano po? Pero ngayon, family first muna. Balitang hatid ni Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Dapat pala ay gagawa ng pelikula si Dingdong Dantes ngayong 2024 para sa Metro Manila Film Festival. Pero naisip ni Dingdong na malaki ang kanyang nagawang kasalanan sa kanyang anak na si Sian at si Sixto dahil noong 2023, Kapaskuhan ay hindi niya nakasama ang kanyang anak at bagkos ay nagpo-promote sila ng kanilang pelikula ni Maria na Rewind. Well, but this time ay gustong bumawi nitong si Dingdong Dantes sa kanyang mga anak. Hindi lang yan, next year din daw ay hindi din daw gagawa ng Metro Manila Film Festival ang nasabing aktor dahil sa totoo lang, mas priority nila ni Marian Rivera ang dalawa nilang anak. Yan ang ating DZRH Showbiz Atis News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto po makalipas ang 5:00. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio,
DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na po natin si Ma'am Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Miss Rhea, magandang umaga. Yes po, magandang umaga po sa inyo, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Patuloy pa rin natin binabantayan itong low pressure area nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng umaga huli itong namataan sa layong 480 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. At sa ngayon po, possible sa mga susunod na oras ay lumabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nananatili pa rin mababa yung tsansa na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Samantalang patuloy naman yung epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa may kanlurang bahagi ng Luzon at magdudulot po ito ng maulan na panahon sa bahagi ng Ilocos Region at Zambales. Kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. Liban na lamang yung mga tsansa, mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan, mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. At besides po dito sa binabantayan natin na low pressure area, ay wala naman po tayo ibang binabantayan na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin hanggang sa darating na weekend ay magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan, liban na lamang sa mga isolated thunderstorms kadalasan sa hapon o sa gabi. At sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon, banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon na ang mararanasan sa ating mga karagatan, kaya malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat at magandang umaga, Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Epektibo na ngayong araw ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, aabot sa 75 centavos sa kada litro ang rollback sa gasolina, 85 centavos naman sa diesel habang 80 centavos sa kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may tapyas presyo sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunga ito ng inaasahang plentiful supply at mahinang demand. Paliwanag pa ng DOE, nagsimula ng bumagal ang demand sa krudo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Gaza at ang deklarasyon ng Tehran na hindi sila gaganti sa missile attack ng Israel noong nakaraang linggo. Ang iba po sa mga kumpanya ng langis ay nagpatupad na kaninang umaga o alas 12 ng hating gabi, habang iba naman po ay alas 6 mamayang umaga o ngayon. Isang oras na lang, 6 a.m. Habang ang alam ko meron ding 4 p.m. na magpapatupad ho ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Muli namang kinalampag ni Senadora Amy Marcos ang gobyernong solusyonan ang mahal na presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Senator Amy Marcos, halos hindi maramdaman ng mga motorista kapag nagkakaroon ng rollback sa petrolyo, kaiba sa taas presyong nakabubutas ng bulsa. Inilutang ni Senator Amy ang ideya na gawing government to government ang pag-aangkat ng langis gaya noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ipinunto ng mambabatas na marami namang kaibigang bansa ang Pilipinas ang may langis, katulad na lamang ng Indonesia, Malaysia at Venezuela. Bukod dito, iminungkahi ni Senator Amy na ilibre sa value-added tax o VAT ang lahat ng public utility vehicle.
Kawawang-kawawa na kasi umano ang mga PUV, gayon din ang mga ordinaryong mamamayan. Gaya ng mga estudyanteng sa pool ng domino effect ng oil price hike. Idiniin ni Senator Amy na dahilan lang ang sinabi ng iilan na walang magawa sa mahal na petrolyo dahil imported ang mga ito. Utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos na total ban sa mga pogo, walang exemption. Sino nagsabi niyan? Balita mula sa Senado ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Walang exempted sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ang binigyang din ni Solicitor General Menardo Guevara sa pagnilig ng Senate Committee on Women and Children. Ayon kay Guevara, malinaw sa pahayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA na lahat ng POGO ay ipagbawal sa lalong madaling panahon. Walang ibinigay na exemption kasama ng mga iba't ibang mga export processing zones gaya ng CESA o Cagayan Economic Zone Authority. Sinigundahan ito ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco sa pagsasabing saklaw ng kautusan ng Pangulo ang lahat ng POGO at ang 43 na tinatawag na ngayon na Internet Gaming Licenses o IGL. Nakiusap sa publiko si Tenco na huwag maniwala sa mga kumakalat na mga balitang may exempted sa ban sa mga POGO. Narito si Solgen Menardo Guevara. From our point of view, since ganun po kalawak ang sinabing policy statement ng Presidente without any qualification, then we believe that everything was covered by that policy statement. So everything including CESA and all other export processing zones, anumang POGO sa loob nila, banned na rin po? Ganun po ang dating sa amin ng policy statement ng Presidente. All POGOs without any qualification. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, 28 Raymond Dadpaas. Nagbabala naman na magkakasanang malawakang tigil pasada ang grupong Magnificent Seven at iba pang mga rehistrado at consolidated transport cooperatives. Ito'y sakaling ipatupad ng mungkahin ni Senate President Francis Cheese Escudero na suspindihin ang PUV Modernization Program. Bukod pa rito, nagbabala rin ng grupo na hindi iboboto ang mga mambabatas na sasang-ayon sa naturang rekomendasyon. Git ng Magnificent Seven, malaking insulto sa mahigit sa 81% ng buong transport sector na tumaya at sumuporta sa hangarin ng pamahalaan ng modernisasyon sa pampublikong transportasyon ang mungkahi ni Escudero. Mga kasama, dumating po tayo sa punto ng isang pinakamabigat na gagawin natin, ang pagtigil pasada. Ipadadama natin sa kanya at sa kanila ang lakas ng 80% na nakiisa tumaya dito sa programa ng ating pamahalaan. Mga kasama, tayong lahat ay magsama-sama, magbigkis-bigkis at ipaglaban natin ang ating simulang programa. Sa kabila nito, handa umano ang grupo na makipagpulong kay Senate President Cheese Escudero para ipaliwanag na panahon na para sa modernization program ng transport industry sa bansa. Samantala, umabot naman sa 11 bilyong pisong halaga ng mga pekeng luxury brand at iba pang mga pekeng produkto ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Binondo, Maynila. Kabilang sa mga ito ang mga peke o imitasyon ng mga bag, sapatos at relo tulad ng Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Nike, Rolex, Apple, Hermes at Dior na ibinebenta sa mga mall sa Binondo. Ayon sa BOC, nabigo ang may-ari ng mga naturang produkto sa binigay nilang 10 araw na palugid para patunayang nagbabayad sila ng buwis at hindi peke ang kanilang mga produkto.
Dahil dito naglabas ang BOC ng warrant of seizure and detention alinsunod sa itinakda ng Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:14. Champion Supra Clean. Soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, rekomendado po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday po ngayon. Malapit na si Kuya Angelo Palmones na magbe-birthday din ng papalapit na August. At kahapon naman si Tita Merlina Maliglig ng Naik Cavite. Happy birthday po. At gayon din, good morning naman. Kamusta ho? Kamusta ang first day of school? Merong mga magulang na first time maghatid ng kanilang mga anak kahapon. Ano po? Merville, good morning. Agnes Laison, Susan Dizon, Joey Sarmiento, Rose Aquino, good morning. At Lorna Fuentespina, Raquel Famorca, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming nalilito dun sa tinatawag na POGO at yung Internet Gaming Licenses o yung IGL. Ano daw ba yun? POGO, bakit nagpalitan nyo? Ginawang IGL. Actually, ang sinasabi ho doon ng PAGCOR dati, wala ng POGO. Yun hong mga legal ngayon, tinatawag ng Internet Gaming Licenses. Pero dahil nga ho sa panibagong direktiba ni PBBM, POGO man yan o IGL, total ban na hanggang sa katapusan ng taong ito. Pero hindi sa katapusan ng July, katulad ng kumakalat sa Peking Memo. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, suportado ni House Committee on Appropriations Chairman Zaldi Co ang development agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilatag nito sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong Lunes. O SONA, bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Co na titiyakin niya ang paglaan ng kinakailangang pondo para sa mga prioridad na inilatag ng Pangulo. Iginiit ni Congressman Co ang kahalagahan na mapondohan ng mga proyekto at programa ni PBBM upang maisakatuparan ito. Sinabi ni Co na suportado nito ang legacy project ni PBBM upang mapababa ang presyo ng bilihin, mapaganda ang serbisyong pangkalusugan, mapataas ang dekalidad na edukasyon at makapagtayo ng mga infrastruktura. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Co na maaabot ng Administrasyong Marcos ang mga target nito. Samantala panalo na umano sa puso ng mga Pilipino ang 22 atleta na kumakatawan sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ngayon pa lang ay winner na sa puso at isip ng mga Pinoy ang lahat ng atletang kalahok sa Paris Olympics. Sinabi ni Romualdez na buo ang suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglalakbay ng mga atletang Pinoy sa Olympics. Umaasa ang koponan ng Pilipinas na matutumbasan o kaya'y mahihigitan ang naging performance noong 2020 Tokyo Olympics kung saan 14 na medalya ang nasungkit ng mga Pilipinong manlalaro, kabilang ang makasaysayan at kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas na nakuha ni Heidelin Diaz sa 55 kilograms category sa weightlifting. Samantala, pinangangambahan naman na umabot na ngayong araw sa Metro Manila ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan.
Base ito sa oil spill trajectory model na inilabas ng University of the Philippines Marine Science Institute. Bukod dito, itinaya rin ng mga eksperto na posibleng dumaloy ang langis patungong Hilaga sa bahagi ng Bulacan habang maaari rin na maapektuhan ang baybayin ng Cavite. Una nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Interagency Task Force para agarang matugunan ang epekto ng oil spill. Samantala, bumuo na rin ng special map ang Department of Environment and Natural Resources o DENR upang matukoy ang mga potensyal na ecosystems at critical areas na maaring maapektuhan ng oil spill sa Bulacan, Cavite at Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa bayang clean up drive at medical mission naman sa mga public schools sa Malabon, ikakasapo ngayong araw. Sa detalye, RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Good morning, Yuel. Sa bayang isasagwa ngayong umaga ang clean up drive sa 42 papublikong paaralan sa lungsod ng Malabon. Kasabay ito ng pangalawang araw ng Brigada Eskwela na unang ay sinagawa kahapon kung saan ay namigay din ng ayuda sa mahigit 1,000 pamilyang lubog sa baha sa Integrated School sa Katbon, Malabon at sinabayan din ng medical mission sa Pangulo, Malabon. Ay dito kay Mayor Jenny Sandoval, ito yung pangalawang araw ng walang tulugang serbisyo karaban na sabayan ding namimigay ng hot meal medical mission sa iba't ibang eskwelahan hanggang sa araw ng Sabado bago ang araw ng pasukan sa araw ng Lunes, August 5, 2024. Wala pa rin sa Malabon, ako sa Edwin Duque, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edwin. Yes. Oo, kamusta ang may mga baha pa rin ba sa area ng Malabon hanggang kahapon? Yung sa may Dampalit Elementary School, may mga siguro almost gutter deep pa yung tubig sa paligid ito. Pero doon sa ibang mga eskwelahan, mga putik-putik naman. At inilabas kahapon, lahat ng mga nabasag litro, mga sirang mga upuan, ako, sayang naman. Masang mga gamit pa, no? Kaya paghakot ng sentro at ng mga basura sa mga kalsada kung ano sinagawa mula kahapon at ngayong araw yung sabayang clean up drive para ihanda yung mga paaralan, lalo na sa araw ng Lunes, pasukan na, kailangan yung mga paaralan ay talagang ready na. At siyempre yung isip ng mga estudyante. Kaya nagkakaroon ng yung ilalim ng walang tulugang serbisyo karaban, nandiyan na yung kompletong serbisyo, yung pagpapaalala, pagsasariwa sa kaisipan ng mga kabataan at pagkulang, ay andyan na rin sa ilalim ng serbisyo karaban para nga sabi maraming mga pangangailangan. Yun na yung isip ng tao, yung mga kagamitan. Kailangan bago yung araw ng pasukan ay maibigay sa mga estudyante at sa mga magulang naman yung mga pangangailangan pa para maasikaso yung kanilang mga anak. So ang pagbabalik Edwin ang pagbabalik ng klase ay tama ba? Lunes na o mas maaga? Kasi ang Sabado yung yung Brigada Eskwela para kasabay medical mission. So Lunes, yun ang schedule na sinagawa ng lungsod ng Malabon at iba pang mga eskwelahan. Alright, at kamusta naman? Sabayan din namigay, yun, no? Yung bawat LGUs kapon, si Mayor John Rizalco, yung mga talaga na pinsalang paaralan, yan ay personal yan tinignan kapon para agad masikaso at tinimpesuhan yung kanilang mga tauhan sa City Hall na tapusin yung paglilinis at pagsaayos ng mga eskwelahan at siyempre yung ibang mga pangailangan ng mga estudyante. Habang sa Caloocan naman, namigay din ng mga bag si Mayor Along Malapitan sa sa North Caloocan, yung mga eskwelahan doon na talagang napinsala at lumubog ng bagyo, maging sa Valenzuela, sabay-sabay kahapon dahil ang kamanaba maraming nalubog na paaralan kaya tulong-tulong at bawat NGOs ay inikot nila yung talagang lubos na nangailangan para sa paghahanda ng pag-aaral o eskwela sa araw ng Lunes. Alright, maraming salamat. Back to you. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Magandang umaga, Pilipinas!
Nagulat po ng live mula dyan sa Malabon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga balita sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Live nyo pong napapanood sa DZRH Radio 666 kHz. Din po sa DZRH TV, higit 1,000 cable operators, and of course sa DZRH Online via DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Epekto naman ng mga reclamation project sa naranasang malawakang pagbaha, formal nang pinaiimbestigahan sa Kamara. Sa detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Hindi dapat palagpasin at dapat may managot sa naranasang pagbaha sa Metro Manila noong nakaraang linggo dulot ng bagyong Karina at Habagat. Magsusumiti ngayong araw ng resolusyon ang Makabayan Block para imbestigahan ng Kamara ang epekto ng reclamation projects at kung isa ito sa dahilan ng pagbaha. Hindi nakaligtas ang parking ng Senado sa may GSIS building sa Pasay City na binaha. Unang beses na binaha ang harapan ng Senado kaya malakas ang hinala na sanhi ito ng reclamation project sa Manila Bay na sinimulan noong panahon ng pandemya. Matatandaan na muna ang Makabayan Block sa mga umaapela na repasuhin ng flood control projects ng DPWH dahil malinaw na questionable sa kabila ng bilyones na pondong inilalaan taon-taon. Nagbabala pang Makabayan Block na dadaan sa butas ng karayom ang panukalang 2025 budget ng DPWH hanggat hindi na ipapaliwanag ang masanhi ng baha sa harap ng bilyones na budget para sa flood control mitigation programs. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang bilis ng oras, 5:30 na ng umaga. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Lakad nyo make sure protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol, aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ate, magkano sa Champions? Umaga, Pilipinas! Tatlumput-anim na minuto na po makalipas ang 5:00 ng umaga. Gising na, bango na, kape-kape na! Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Presyo naman ng luya, sumipa na ng 70 piso kada kilo. Kala ko ba may price freeze? Ilang gulay mahal pa rin matapos ang bagyo. RH15, Giselle Ricafort, saang palengke yan? Giselle, good morning.
Yuel, 70 pesos na ang iminahal ng presyo ng luya matapos manalasang Super Typhoon Karina at habagat. Dito sa Luerta Public Market sa Parañaque City, tumipas sa 220 pesos ang kada kilo mula sa dating 150 pesos lang. Ang talop na bawang mabibili naman sa 170 pesos kada kilo mula sa 120 pesos bago manalasa ang bagyo sa Metro Manila at iba pang lalawigan. Sipa rin sa 170 pesos ang kada kilo ng siling pansigang mula sa 90 pesos na normal nitong presyuhan. Mahal din sa 120 pesos ang kada kilo ng Baguio beans mula sa dating 55 pesos, habang 70 pesos lang kada kilo ng pipino mula sa 65 pesos. Samantala, wala namang galawan sa 52 pesos ang kada kilo ng pinakamurang bigas dito sa pamilihan, habang 58 pesos ang pinakamahal. Mabibili sa 2,400 pesos ang isang sako ng pinakamura ng butil, habang 2,800 naman ang pinakamahal. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricoport. Samantala sa iba pang mga balita, top diplomats at defense chiefs ng Pilipinas at Amerika magpupulong sa Campo Aguinaldo. Anong pag-uusapan? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, kasadong magpulong sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines ang mga pinunong pandepensa at foreign affairs ng Pilipinas at Amerika. Ito ay sa ika-4 na 2+2 ministerial consultation na magkaaliadong bansa na unang lalabas sa Washington DC sa Estados Unidos sa unang pagkakataon. Aharap sa pulong sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, DFA Secretary Enrique Manalo at kanilang counterparts na sina US Secretary Defense Secretary Lloyd Austin at US Secretary of State Anthony Blinken. Mangyayari itong 2+2 meetings matapos ang pulong ng Pilipinas at China na nagkasundo namang pahupayan ng tensyon sa Yungin Shoal. Una nang sinabi ng DFA na kabilang sa mga inasahang matatalakay ay ang pag-iit ng magkaalyadong bansa sa rules-based order gaya ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Bago ang pagbisita ng top American Defense Chief at diplomat, dumalaw na sa Camp Aguinaldo sa Quezon City si US Joint Chiefs of Staff Chairman Charles Brown. Ayon lamang din buwan na ito ng Hulyo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Ating pong oras 39 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga sumusubaybay po, isinumiti na sa Kamara yun pong 6.35 trilyong pisong budget para sa 2025. Ito po ay proposed national budget o National Expenditure Program. Kung ikukumpara po natin sa taong 2024, bahagya mas mataas ito. Dahil 5.76 trilyon yun pong budget noong 2024. Ngayong taon, 2024, at ang panukala po sa 2025 sa susunod na taon ay 6.35 trilyong piso. May ilang ahensya po ng pamahalaan ang binawasan ng pondo sa iba't ibang kadahilanan. Partikular naman dyan, karaniwan yung paraan ng paggastos. Tulad na lamang po nitong health sector na kinabibilangan po ng PhilHealth, ang panukalang pondo po para sa susunod na taon ay 297.6 bilyon. Pero ngayong taon ito po ay nasa 308.3 bilyon. So nasa magkano rin po ang ibinaba. Pero tumaas naman po yung budget, panukalang budget para sa education sector. Kabilang na po dyan ang DepEd, state universities and colleges. Magkakaiba ho kasi yun. Iba yung pondo para sa DepEd, iba rin yung para sa mga state universities, iba rin yung para sa CHED at iba rin yung para sa TESDA. Pero sa kabuuan po, yan ay tumaas mula 968.9 billion piso nitong ngayong taon 2024 ay tumaas sa 977.6 billion. At yung para naman po sa ating defense sector ay 256.1 bilyong piso. Mula po yan sa kasalukuyang 240.6 bilyon. Kamusta naman kaya ang public works?
na grabe, inuulan ho ng batikos ngayon. Dahil nga dun sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila, bilyon-bilyon pondo umano yung inilagay. Pero parang wa-effect, sabi ng ating mga kababayan. 900 billion piso ang pondo para sa susunod na taon. Ito naman panukala pa lang at magkakaroon pa ng mga pagdinig ito sa Kamara at Senado. Saka magkakaroon ng pagsasalpukin yung dalawang bersyon na yan. Pero ngayong taon, ng 2024 GAA, ang budget para sa public works ay halos 1,997.9 billion. So 97.9 billion piso o 97.9 ang ibinawas dahil lang panukala po sa susunod na taon ay 900 billion. Nakakalula lang ho pag-usapan itong mga numero na ito, pero malaki ho ang ganito natin marirealize, ano? Ganito kalalaki yung inilalaang pondo para ho sa iba't ibang sektor, edukasyon, public works, defense, infrastructure, transportation. Pero sabi nga ni Juan, baliwala yan kung hindi nararamdaman. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Selyado na ang 14 mula sa 24 na tank valve na pinagmumula ng langis mula sa lumubog na fuel tanker na MT Terra Nova sa karagatang bahagi ng Limay, Bataan. Dahil dito itinuturing ng Philippine Coast Guard o PCG na minimal na lamang ang magiging epekto ng tumagas na langis sa motor tanker. Ang kay PCG Bataan Station Commander Lieutenant Commander Michael John Encina, mayroong compartments ang MT Terra Nova na may tig-3 valve, mayroong 10 may tagas ngunit maliliit lamang ang tagas ng mga ito. Dagdag pa ni Encina, 300,000 na lamang sa 1.4 milyong litro ng industrial oil na nakakarga sa naturang oil tanker ang kailangang i-drain para lumutang ang barko. Mababatid na bukod sa MT Terra Nova ay may isa pang lumubog na barko sa bahagi naman ng Mariveles sa Bataan. Patay naman ang isang rider at angkas nito matapos maaksidente sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga Police Office, dead on the spot ang biktima na si Arnel De Luna, habang dead on arrival sa ospital ang kanyang kasama na si Alimar Barucuatro matapos silang bumangga sa concrete electric post sa gilid ng kalsada. Hinihinalang parehas na nakainom sina De Luna at Barucuatro nang mangyari ang aksidente. Batay sa report, pauwi na sana ang dalawa sakay ng motorsiklo nang mabangga sila sa poste sa bahagi ng Kalye Pilar sa Ayala Zone 8. Umapila naman ang Maynilad Water Services Incorporated sa publiko na magtipid pa rin ng tubig sa kabila ng mga pag-ulan na nararanasan sa bansa. Sa huling monitoring hanggang kahapon ng umaga, naitala sa 187.10 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam o higit 7 metrong mas mataas sa minimum operating level na 180 meters. Sa Ipo Dam, umabot na sa 101.6 meters ang antas ng tubig na mas mataas din kumpara sa 99.85 meters noong nakalipas na linggo. Isabi, malaki yung itinaas. Ayon sa Maynilad, bagaman nag-improve ang level ng tubig sa Angat at Ipo Dam, makabubuting gamitin pa rin ng may pagtitipid ang tubig at mapanatili ng maayos ang supply nito. 70% ng malinis na tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam. Ating pong oras 15 minuto na lang po, 15 minutes bago alas 6 ng umaga. Babalik po tayo sa ilan pa mga reports at mga balita. Standby lang. Magandang investment opportunity. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. May mantakin ho nyo, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos po pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan within 7 days. Ganyan kabilis ho responde ho ng Pag-ibig. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya na napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito yung proyekto ng Samira, ng Sibera Bacolor at saka Sibera Mabalacat.
Nasa loob po mismo ng township yung City Hall, mall, eskwelahan, simbahan at iba pa hong mga amenities. Kaya hindi problema traffic. Ako sabi nga ni Malu Cabral, baha, naku, wala yan. Mabilis hong humupa ang tubig ulan dun. Kasi maganda yung drainage system. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Kung saan tatama yung dart, pwede ho kayong pumunta ng Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, tsaka Thailand, Ayan, kung saan tatama yung dart nyo. Ang gagawin lamang ho ninyo, mag-text po sa 0996-515-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. So pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kabilis ng oras, 7 minuto na lang po, alas 6 na ng umaga. Gising na, bango na, nako, late ka na. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, iniimbestigahan na ng San Juan City Legal Department ang posibleng kapabayaan ng mga empleyado ng isang city pound matapos iwan ang mga aso't pusa noong kasagsagan ng baha. Una nang nag-viral sa social media ang post ng Animal Welfare Group na Strategic Power for Animal Respondents o SPAR kung saan nalantad ang kalunos-lunos na sinapit ng mga alagang hayop na nalunod sa kanilang kulungan. Ayon sa SPAR, walang tao sa compound nang mangyari ang insidente at iniwan na nakakulong ang mga hayop dahilan upang malunod sila ng walang kalaban-laban. Sinabi naman ni Attorney Muhammad Fayez Paudak, Acting City Legal Officer, na kailangan kanilang aalamin ang pangyayari at papapanagutin sino man ang mga opisyal at empleyado ng naturang dog compound. Ipinagpaliban naman ang pagbubukas ng klase sa isang paaralan sa Borongan City, Eastern Samar matapos itong masunog bisperas ng balik eskwela para sa school year na ito. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection, nasunog ang Seminario de Jesus Nazareno noong linggo kung saan nagsimula ang apoy sa chapel na nasa ikalawang palapag ng gusali. Hinihinalang na iwang nakasinding insenso ang dahilan ng sunog na nakatupok sa ilang silid at sa social hall ng paaralan. Bunsod nito, sinabi ni Father Juderic Paul Calumpiano, rektor ng seminaryo, na hihilingin pa nila ang approval ng Department of Education para sa bagong petsa ng opening of classes bago ito i-anunsyo sa mga mag-aaral. Arestado naman ang 4 na high-value individual drug suspects sa isinagawang bypass operation ng National Capital Region Police Office sa Barangay Calzada, Tipas sa Taguig City. Nakuha sa kanila ang higit 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 milyong piso. Kinilala mga suspect na sina Annalisa Composano, 37 anyos, Macelian Cardonza, 33 anyos, Marilog Silvestre, 33 anyos, at Jeffrey Reyes na pawang mga residente ng San Juan City. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek. Best of Luck Pilipinas. Ito naman ang ipinaabot ng pagsuporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics sa kanyang official Facebook account. Anya, dapat ipakita ng mga ito sa buong mundo kung ano ang mga Pilipinong atleta. Mababatid na nasa 22 Pilipino ang sumasabak ngayon sa nasabing aktibidad. Kung saan sa latest nga ho natin sa Olympics sa sports tatangkain ng Filipina boxer na si Nesty Petesio na makasungkit ngayon ng gold. Si Petesio po ay doon nagkakamali, silver medalist ito noong Tokyo Olympics. At sabi nga niya maaring ito na ang huli sa kanya kaya gusto niyang masungkit ang gintong medalya. Balitang showbiz na po tayo. Benji Paras may hindi hahadlang boto sa relasyon ni Kobe Paras at Kailin Alcantara. Balitang hatid mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie.
Hindi pa rin umaamin sina Kobe Paras at Kylie Alcantara pero nakikita na sila in public na lagi silang magkasama at magka-holding hands pa. Ang latest na kuha sa kanila ay nag-viral pa na kung saan ay kasama pa nito ang pamilya ni Kobe. Sumusunod sa likod nila ang ama ni Kobe na si Benji Paras at ayaw ni Benji magkomento pagdating sa personal na issue ng kanyang mga anak, pero ang sabi ng aktor at dating basketball player, hindi raw niya pinapakilaman ang buhay ng mga anak niya, lalo na ang kanilang mga love life. Ang sabi pa ni Benji, kilala raw niya ang kanyang anak at seryoso raw ito kapag ma-in love. Iyon naman daw ang lagi niyang ipinapayo na maging seryoso ito sa mga babaeng iibigin nila at huwag paglaruan. Kung hindi man daw mag-work, check na malulungkot sila, pero marami raw silang matutunan at lalo silang magiging matatag. Basta nilinaw ni Benji Paras na boto raw siya sa babaeng mamahalin ng kanyang mga anak dahil iyon daw ang nagbibigay ng kaligayahan sa kanila. Hindi nga lang niya kinumpirma kung talagang sina Kobe at Kylie na nga ba at mas mabuting nasa dalawa na lang daw ang kumpirmasyon. Gorgie Rula po mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.